Really excited because it's a new genre for us as a love team. Really excited for the cast. Kasi yung iba, like first, ano nila talaga to, major role, first like series na horror. Excited for Zeke and Heart kasi first, major project talaga. I'm really excited for the project because it's a different, genre for us too. So yeah. Yeah, and I just like how collaborative everybody is. Like, all of us are in the same page na gusto namin mag-boom talaga tong series na to. And parang we have a lot to prove since halos lahat naman kami baguhan and halos lahat kami, kagaya nga sa MediaCon kanina, parang anak ng mga artista. So, ayaw naman din naming ma-label as, alam mo yung di naman talaga, parang gusto naming ma-label kami na deserve namin tong roles namin na nakuha namin. Ayun po. Okay, I'm playing the role of Samantha Sean. Si Samantha Sean, sa mga readers alam naman nila, but to the non-readers na aabangan yung series, I don't wanna spoil anything. Pero si Samantha, meron siyang like hidden agenda or may secret siya. At isa siya sa parang mga important characters sa past ng Hell University. Yun. Yung role ko naman si Raze, isa siyang leader ng gang, which is the Devil God Warrior gang. Tapos very siya, on the same page sila ni Samantha na parang they want to give justice sa Helyu. Gusto nilang tumakas, gusto nilang tumakas kasi parang hindi talaga siya safe na place. And yun po. What surprised me about Hell University, yung mga plot holes and plot twists niya na hindi mo akalain mangyayari. Kung gusto niyong malaman yun, syempre panoorin niyo, dapat yun. Pero ang dami niyang plot twists talaga na hindi mo ma-expect. Daming tridoran na magaganap. Yun unang-una dun. Siguro sa akin naman, na-surprise ako how, like, kasi first ko pa lang, taping day. So, bago sa akin lahat. Na-surprise ako how good the production design. So, para siya, kasi abandoned place siya, naging legit na school, naging, alam mo yun, sobrang ganda. Kahit yung gubat, gubat siya, pero alam mo yun, napag-isipan lahat talaga. So yun, na-surprise ako doon. Yeah, sobrang nag-work hard yung bawat production design doon sa paggawa ng Hell U. Kasi ako, I've done like horror or thrillers before na. So, ako, pag nagpe-prepare akong ganun, mini-make sure ko na wala akong, like, anything na isipin. If may problems ako, isa-set aside ko muna kasi ayoko rin makadagdag sa, sa burden or sa, alam mo, sa iniisip ng character ko kung gaano kabigat. Because medyo mentally draining talaga gumanap sa isang horror or thriller na series. So, yun. If I have problems, set aside ko muna, focus lang talaga sa work. Yeah, that's how I prepare. Yeah, same. And just being professional na at the end of the day, you're just portraying another role. It's not really you. So you need to set aside boundaries and differences talaga. It's hard. Actually, it's hard. Siyempre, dapat talaga lagi kang in character. Katulad sinabi ni Heart, kahit like you're offset, dapat nandun ka pa rin. Para once you're on set, isang click lang, nakakabalik ka na agad. It's hard, pero as an actor, kailangan marunong mag-switch. Yeah. So, nasasabi niyo na parang pag once cameras are off, so you switch back to yourself. Yeah, yun yung ginagawa ko now. Like, pag off-cam nasa tent, I'm Aubrey. Like a chika, pero pag once na on set na, I'm Samantha. Yeah, like, you can't talk to me. Ganun level. Ako kasi, like, first day ko pa lang. So, ako looking forward like, to bond with them pa. Ito, like, madami. Pero may GC naman kami. So, I think, iba-iba kasi kami ng age range. So, iba-iba yung kulit, iba-iba yung energy. And, yeah, katulad sinabi niya, lahat kami very collaborative when it comes to work. And, yeah. Kami and the boys, nagbabond syempre sa kalokohan. So mga pantitrip. So I'm very thankful na parang kami lahat parang sobrang dali lang namin makisama sa each other. Whether sa boys or sa girls, so anyone, director, the prod.
So it's very, sa pakikisama lang talaga. Sobrang thankful ako ng dali nilang pakisamahan. Siguro sa akin, cause wala akong ka-eksena actually, doon nag-shoot ako. Pero nakita ko behind the scenes, yung eksena ni Heart. Like, ako si Heart, nakasama ko yan before, like sa Sonny, really different Heart. Yung character niya doon, very bubbly. Nakasama ko siya sa horror film, para kami dong siblings. So, medyo iba dito, mas mature, palaban siya, and napakatapang nung character niya. So yeah, na-surprise ako. Good. Ako kay Zeke naman, pero not more on surprised eh. Parang very proud of him actually, nung nakita ko yung teaser 2 kahapon. Kasi actually nakasama namin si Zeke sa AOTD for 2 episodes. So now, mas may malaki na siyang chance to prove na worthy siya maging leading man talaga. And nakita namin sa teaser na siya talaga si Supremo and nobody else can portray that role but him. They're really good. We're so proud of them, kay Zeke at kay Heart. Memorable off-cam. Oh, okay, I have. Dun sa one day ko na yun, I have. Okay, ang memorable sa akin, may eksena ko, like nakita naman sa trailer, yung parang pagsigaw ko, so lahat ng buong prod doon, tulong-tulong sila, lahat sila may hawak na leaves. So sabay ibabagsak, tapos may electric fan sa akin para lahat kami doon, like the whole prod, tulungan sila para dun sa eksena. So, yun yung sabi ko. Memorable sa akin yun kasi lahat gumagalaw, walang nanunood lang, lahat may kanya-kanyang role. Taga-bato ng ganito, taga-electric fan, taga-hawak, ganyan, mga ganon. Yeah, so fun. Off-cam naman nung nahulog yung tent sa katawan ko. As in yesterday lang, nahulog yung tent sa katawan ko. I was sleeping tapos biglang nag-collapse yung tent sa akin yesterday. Pero lang nakakita. Like, yung malaking tent gumanon? Yung side ng tent. Okay. Parang natanggal ata sa velcro and then biglang nahulog sa akin. Abangan nila, it's a very different Viva One project. Cause, syempre recently, kagaya ng University Series, Mutya, SDP, mostly rom-com, if I'm not mistaken, yung mga lumalabas sa Viva One ngayon. Tapos, it's a different flavor na ibibigay namin cause it's gonna be bloody, it's gonna be gory, ganun. So, it's a different feel for the audience naman ngayon. It's a new thing for the audience. Yeah, yun nga. Same na sinabi nila. Siguro dagdag ko lang kung paano nila inabangan yung sa libro. Sabangan nila to kasi mas intense. At saka mas ma-visualize nila yung nangyayari. Kasi sabi nga kanina ni Kim, naging very faithful talaga sa libro. So, ayun, ma-enjoy talaga nila panoorin. Sa lahat ng fans ng Hell University, we're so excited na ipapakita sa inyo yung gawa naming acting, nagawa naming mga eksena. And I think we're very confident na it's gonna be one hell of a ride talaga itong Hell University. And sobrang nag-hard work kami dito. As in, ginawa namin yung best namin para ma-portray namin maayos yung characters. Yeah, yung Hell You, yung story, it's very nice in a way na talagang mapapaupo ka tapos magbasahin mo siya dire-diretso. So, gets ko yung mga readers, sa mga gusto nila, like expectation nila. Pero masasabi ko lang na talagang matutuwa sila and mapaproud sila sa buong Hell You, sa buong Hell You team, sa buong Hell You adaptation. And yeah, we promise na we will give our best na i-portray ang characters namin. Kung paano nyo nagustuhan at minahal yung characters sa libro, yun na yung papakita namin. Yeah. So yeah, thank you. Thank you for your support. Hi everyone, I'm Aubrey Caraan. Hi everybody, I'm Lance Carr. And yeah, sana abangan niyo po ang Hell University this February 6 only on Viva One. Yes. And for more details about the show and yung mga upcoming promos namin, just follow Viva One's Facebook page or lahat ng social media accounts nila. Thank you. Please visit pikapika.ph.